Kwento 404 Pakinggan ang dilim Bawat kabanata Misteryong hatid. Ang nakaraan, si Aling Rosa ay muntik na namang makabiktima ng isang bata. Sabik na siyang makain ng bata nang bigla siyang hinagupit ng latigo galing sa isang matandang albularyo na nagngangalang Mang Hener. Panoorin natin na ang kahindik-hindik na pagpapatuloy ng Tumigil ka na, Rosa! Masyado ka ng madaming nabibiktima. Walang kinalaman ng batang ito sa mapait mong nakaraan. Kailangan ko nang tapusin ang kasamaan mo, aswang! Wala akong pakialam kung sinong madamay. Lahat ng tao ay masama. Kaya papatayin ko silang lahat. Wala silang karapatang mabuhay. At dahil pakialamero kang matanda ka, katapusan mo na! Mamamatay ka ngayon, aswang! At biglang lumiwanag ang buong paligid. Ngunit bago nagsimula ang kasamaan, may isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Isang kwento ng pagkakaibigan, pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at isang don na may masamang pag-uugali, ganid sa pera at punong-puno ng kasamaan na magpapabago sa buhay at kapalaran ni Aling Rosa. Sa mapayapang barangay Alibog, naninirahan si Aling Rosa kasama ang kanyang asawa at ang kanilang kaisa-isang anak na si Isabel. Si Aling Rosa ay isang mapagmahal na ina at kilalang albularya sa kanilang bahay. Sa tulong ng kanyang pamilya, siya ay naglilingkod hindi lamang sa kanilang lugar, kundi pati sa mga karating na barangay. Araw-araw, maaga pa lamang, may mga taong naghihintay at pumipila, umaasang sila'y gagaling sa kanyang mga kamay. Isabel, anak, nakapagluto ka na ba? Para maaga tayong makapag-agahan. Maya-maya darating na ang mga magpapagamot. Opo, ina. Nakapagluto na po ako ng masarap na agahan. Meron po tayong nilaging saging at pritong itlog. Ihanda ko na po ang pagkainan. Tara na po, kumain tayo. Sige anak, tawagin mo na rin ang iyong ama. Nasa likod bahay yun, nagsisibak ng kahoy. Opo, ina. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, ang kanilang tahanan ay puno ng saya, tawanan at pagmamahalan. Matapos ang kanilang masayang agahan, agad na ganda ang mag-anak sa pagdating ng mga taong nangangailangan ng tulong. Mula sa iba't ibang baryo, nagtipon ang mga may karamdaman. Maasang sila'y gagaling sa kamay ni Aling Rosa. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay pumila ng maayos at sisikapin po namin na lahat kayo ay matugunan at matulungan ngayong araw. Biglang may isang lalaki na humahangos sa pagtakbo. Palapit kay Isabel. Karga-karga ang kanyang anak na batang lalaki at nagmamakaawa. Tulungan niyo po ang anak ko. Sobrang sakit po ng tiyan niya. Hindi ko na po alam ang gagawin. Nanghihina na po siya at walang tigil sa pagsusuka. Ay, hindi ko na po kaya. Sobrang sakit ng ulo dyan ko. Ang sakit, hindi ko na po kaya pa. Agad na umalalay si Isabel sa mag-ama at pinasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay para matingnan ni Aling Rosa. Pagkakita ni Aling Rosa sa bata ay hinanda niya agad ang mga halamang gamot na kanyang gagamitin at siya ay pumikit at umusal ng mahinang dasal. Pagkadilat ng mata ni Aling Rosa, winika niya. Hindi pangkaraniwang sakit ng tiyan ng batang ito.
Siya ay napaglaruan ng isang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Merong pamilya ng duwende sa likod ng bahay ninyo. At isa sa duwende ay nagambala ng iyong anak. Eto, painumin mo siya nito at gawin ninyo ang aking sasabihin. Mag-alay kayo ng itlog at pagkain sa harap ng puso. Humingi kayo ng tawad upang gumaling ang iyong anak. Sige po, Aling Rosa. Gagawin ko po agad ito. Lahat ng binili niyo pag-uwi namin. Maraming salamat po. Maghapon at halos walang tigil ang pagdating ng mga magpapagamot sa bahay nila Aling Rosa. At kahit pagod ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Dahil muli, marami na naman siyang natulungan. Kinabukasan, araw ng Sabado, madaling araw pa lamang ay naghanda na si Aling Rosa. May mahalagang lakad silang gagawin. Isang paglalakbay patungo sa sagradong bundok Halcon. Isabel, anak, kayo muna ng iyong amang bahala sa bahay, ha? Wala naman tayong gamutan ngayon. Kailangan namin pumunta maghinira sa bundok Halcon, kasama ang ibang mga albularyo, upang magdasal sa kalikasan at kumuha ng mga halamang gabot. Opo, inay. Ako na po ang bahala dito sa bahay. Huwag po kayo magkalala sa amin, itay. Mag-iingat po kayo ni Mang Hiner. Papunta sa bundok, Halcon. Ito po pala. Pinagpaunan ko kayo ng tubig at pagkain para hindi po kayo magutom sa inyong paglakad. Matapos ang mahabang paglalakad, nagtipon ang mga albularyo sa paanan ng bundok. Oh, Rosa! Nandito ka na pala! Kumpleto na tayo mga kasama, tara na! Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Oo nga, kailangan nating makarating agad sa bundok para marami tayong makuhang halamang gamot. Habang sila ay naglalakad, ay kinakausap ni Mang Hiner si Aling Rosa. Rosa, kamusta na pala ang iyong magkama? Si Isabel, kamusta na? Inaalalayan ka ba niya sa panggagamot? Ayos naman, si Isabel ay malaki na. Malaki ang naitutulong niya sa aking panggagamot. Napakasipag na bata at lagi akong inaalalayan. Mabuti naman, pagdating ng panahon na hindi mo na kayang manggamot, ay may papalit na sa'yo upang ipagpatuloy ang iyong nasimulan. Sa katahimikan ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. May aninong mabilis na dumaan at tumakbo sa likod ng mga puno. Maging mapagmasid ang lahat. Kahit sanay na tayo sa mga ganitong mga tagpo, kailangan pa rin natin mag-iingat at maging alerto sa ating paligid. Bilisan na natin ang paglalakad. Gabi na nang nakauwi si Aling Rosa. Dala ang mga halamang gamot, gutom at pagod sa maghapong paglalakbay. Kaya siya ay maagang nagpahinga. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing silang natutulog, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Aling Rosa! Aling Rosa! Buksan po niyo ang pinto. Si Berto po ito. Tulungan niyo po kami. Nagmamadaling tumayo si Aling Rosa, ang kanyang asawa at si Isabel. Ano yun? Gabing-gabi na, Berto, napasugod ka. Sino ba yung kasama mo? Bakit siya duguan? Anong nangyari sa kanya? Aling Rosa, pasensya na po sa abala. Alam kong gabing-gabi na, pero ang tiyuhin ko po ay nasaksak. Sobrang blanco na po ang isip ko at hindi ko na alam ang gagawin. Kaya dali-dali po siyang dinala rito para magamot niyo po. Ganun ba? Sige, ipasok mo siya dito sa bahay. Kailangan natin siyang maagapan bago siya maubusan ng dugo. Dali-daling inayos ni Isabel ang silid kung saan inihiga ang tiyuhin ni Berto para malapatan ng lunas. Nawalan ng malay ang matandang lalaki dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Mataas na rin ang kanyang lagnat. Si Isabel ay umalalay sa kanyang ina sa panggagamot.
Naghahanda rin siya ng malinis na tubig at bimpo para ilagay sa noo ng matandang lalaki upang bumaba ang lagnat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang matandang lalaki na kanilang tinutulungan ay magdadala ng panganib at karahasan sa kanilang pamilya na magpapabago sa kanilang buhay. Matapos gamutin ni Aling Rosa si Don Severino, nananatiling walang malay ang matandang lalaki dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Si Don Severino ay isang mayaman at makapangyarihang asyentero at may minahan. Kilala siya sa kanilang barangay. Ang kanyang pamangkin naman si Berto ay tanod sa lugar. Kababata ni Isabel. Berto, halika nga rito. Bakit hindi mo sa malaking ospital dinala si Don Severino? Hindi ba isa siyang makapangyarihan at mayamang tao sa ating bayan? Bakit dito mo siya sa bahay namin dinala? Pasensya na po, Aling Rosa. Biglaan po kasi nangyari. Kaya kayo na po agad ang naisip ko. Halatang may tinatago si Berto at kinakabahan sa kanyang pagsagot kay Aling Rosa. Bigla niyang iniba ang usapan. Kamusta na po pala ang tiyuhin ko? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya dumidilat? Maraming dugo ang nawala sa kanya. Hayaan mo muna siyang magpahinga upang makabawi siya ng lakas. Kinaumagahan, dahan-dahang dumilat ang mata ni Don Severino. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Iha, nasaan ako? Sino ka? Gising na po pala kayo. Inay! Inay! Gising na po si Don Severino. Tiyo, salamat sa Diyos at kising ka na. Akala ko po ay hindi na kayo makakaligtas. Sino ang magandang bilagan na yon? Siya po si Isabel. Kababata ko siya. Anak siya ni Aling Rosa, ang gumamot sa inyo. Hindi lang maganda si Isabel, sobrang bait pa. Sa unang tingin, may kung anong nabuhay sa puso ni Don. Isang damdaming hindi dapat at hindi tama. Pagkabalik ni Isabel sa silid, kasama ang kanyang ina, para tingnan ng Don ay patuloy pa rin sa pagtitig sa kanya ang Don. At si Isabel ay nakaramdam na ng pagkailang. Maraming salamat, Aling Rosa, sa pagligtas mo sa aking buhay. Sabihin mo sa akin kung magkano ang lahat ng aking babayaran upang mapaghanda ko sa aking tauhan. Naku po, Don Severino. Hindi po ninyo kailangang magbayad. Hindi na rin po iba sa akin si Berto. Siya ay kababata ng aking anak. Ako ay may sinumpaang tungkulin na gagamutin ng lahat ng nangangailangan ng aking tulong. Hindi na nagsalita ang Don at inakay na siya ni Berto palabas ng bahay. Habang sila ay palabas, ay hindi pa rin maalis ang pagtitig niya kay Isabel na parang may masamang pagnanasa. Nakauwi na si Don Severino sa kanyang mansyon at hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Isabel. Hindi siya mapakali sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata. Ay ang kagandahan ng Isabel ang kanyang nakikita. Isabel, sobrang ganda mo. Ikaw ay mapapasakin sa kahit anong paraan. Hindi na ako makapaghintay na makita kang muli. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, iisa lamang ang kanyang nakikita. Mukha ni Isabel, maliwanag at parang anghel. At kasabay nito ang unti-unting paglago ng kanyang pagnanasa. Kinabukasan, maaga pa lang ay muling bumalik ang Don sa bahay nila Aling Rosa. May dalang mga regalo at bulaklak para kay Isabel. Don Severino, ang aga ho ninyo yatang pumasyal. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Maayos na ako, salamat sa iyo. Nais ko lang na formal na magpasalamat. May mga dala akong mga regalo para sa iyo.
ni Isabel at bulaklak para kay Isabel. Pagkakita ni Isabel kay Don Severino ay tumakbo ito sa likod bahay at nagtago. Kinakabahan at nagtataka kung bakit siya bibigyan ng bulaklak ng Don. Naku po, hindi na po ninyo kailangan bigyan ng regalo, kami Don Severino. Ang pagtulong namin sa inyo ay bukal sa aming mga puso. Pasensya na po, marami pa pong magpapagamot at nag-aantay sa akin. Paiwan ko na po kayo. Tinanggap ni Aling Rosa ang mga regalo para sa kanya, ngunit hindi niya tinanggap ang bulaklak para kay Isabel. Tumalikod si Aling Rosa at iniwan si Don Severino na nakatayo, puno ng galit. Hindi nagustuhan ng Don ang inasal ni Aling Rosa, lalo na't hindi niya natanggap ang bulaklak na siya mismo ang pumili. Sa unang pagkakataon, napahiya siya sa maraming tao at hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Tara na! Pandarin mo na yung sakyan! May araw ka rin sa akin, Rosa. At hindi ako titigil hanggang hindi mapapasakin ang anak mo na si Isabel. At mula sa pagtanggi, isinilang ang isang galit na magdadala ng kapahamakan sa buhay ni Aling Rosa at ang kanyang pamilya. Habang umaandar ang sasakyan, ay binuksan ng Don ng bintana at tinapon niya ang bulaklak at ang mukha niya ay puno ng galit. Isang umaga ay inutusan ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Isabel upang mamalengke dahil paubos na ang kanilang mga pagkain sa bahay. Maagang nagayak ang dalaga at daladala ang kanyang payong upang magtungo sa palengke. Habang naglalakad si Isabel sa pamilihan, halos lahat ng kalalakihan ng dadaan niya ay napapatingin at humahanga sa kanyang kagandahan. Pati mga matatandang babae sa palengke ay giliw na giliw sa kanya. Dahil si Isabel ay napakabait na bata at marespeto sa lahat. Nagpapasalamat din ang mga kababayan nila sa kanyang pamilya dahil maraming natulungan ng kanyang ina na si Aling Rosa. Tuwing bumibili si Isabel ng mga gulay, karne at prutas, ay palaging sinusobrahan ng mga tindera ang binibigay sa kanya. Nahihiyaman ay buong puso niya itong tinatanggap bilang pagrespeto. Sa di kalayuan, may isang itim na sasakyan na kahinto at lingid sa kalaman ni Isabel. Ito pala ay si Don Severino, na palihim na nagmamasid sa kanya. Pauwi na si Isabel at nakasalubong niya si Berto. Isabel, ang aga mo yata. Pauwi ka na ba? Ano yung mga dala mo? Tutulungan na kita. Tapos na rin kami magronda. Na mga kasama ko, pauwi na rin ako. Maaga kasi akong inutusan ni Inay na mamalengke kaya maaga rin akong natapos mamili, Berto. Ay, ganun ba? Sige, tara, sabay na tayong umuwi. Medyo mabigat nga itong mga bitbit ko eh. Salamat at nagkita tayo. Sa amin ka na magtanghalian. Pasalamat ko na rin at tinulungan mo ako buhati ng mga pinamili ko. Habang naglalakad pa uwi sina Isabel at Berto, masaya nagkikwentuhan. Hindi nila napansin na ang itim ng sasakyan ay tahang-tahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob nito, tahimik na nagmamasid si Don Severino at unti-unting nag-aalab ang kanyang damdamin. Isang matinding selos ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang isipan si Isabel ay para lamang sa kanya at walang ibang maaaring maging sa kanya. Dali-daling inutusan ng Don ang kanyang driver na umuwi na ng mansyon. Pagdating niya sa bahay, nagdadabog siyang umakyat sa kanyang kwarto at tinawag niya ang kanyang mayordomo. Aling Tasing! Aling Tasing! Umakyat ka dito! Bilisan mo! Dali-daling umakyat si Aling Tasing sa kwarto ng Don, nagmamadali at takot na takot. Sir, ano pong kailangan niyo? Dayahan mo ko ng mainom na alak at gusto ko si Magdang magkakyat sa kwarto. Hindi makagalaw si Aling Tasing, tila ba nanigas sa kinatatayuan.
sapagkat alam niya kung anong masamang balak ang namumuo sa isipan ng Don. Aling Tasing! Narinig mo ba ako? Ano bang tinatayo mo dyan? Sinabi ko ikuha mo ako ng mainom. Pakitin mo si Magda. Bingi ka ba? O gusto mo ikaw ang pagginita ko? Umilos ka na! Bilis na boba si Aling Tasing. Halos hindi na mapakali ang kanyang mga hakbang. Agad niyang kinuha ang paboritong alak ng Don at nanginginig na inutusan si Magda na ito ang magdala sa silid. Nag-aalinlangan si Magda. Bakas sa kanyang mukha ang takot, ngunit wala siyang magawa. Sapagkat sa loob ng mansyon, ang utos ng Don ay hindi maaaring suwayin. Don Severino, nandito na po ang inyong alak. Anong ginagawa mo dyan sa pinto? Pumasok ka! At ibigay mo sa akin yan! Opo, sir. Eto na po. Magda, saan ka pupunta? Lumapit ka rito. Ngayon din! Napatigil si Magda. Isang iglap na katahimikan na tila ba mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sa loob ng silid, nawala ang liwanag at ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog na hindi dapat marinig. Mahinang pagmamakaawa at isang pusong walang awang hindi marunong makinig. Sa labas, nakatayo lang si Aling Tasing, nanginginig. Walang lakas ng loob na kumilos. Walang kakayahang tumulong. Tanging dasal ang kanyang sandata. Makalipas ang ilang sandali, bumalot muli ang katahimikan sa loob ng silid. Walang bakas ng awa sa mukha ng Don. Para bang isang bagay lamang ang nangyari. Isang bagay na mabilis niyang kinalimutan. Ayusin mo sarili mo! At umalis ka na dito! Kahit hirap na hirap, pilit na tumayo si Magda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang sarili. Tila ba bawat galaw ay may kasamang sakit at takot. Mahinang pag-iyak ang tanging maririnig. Mga hikbing pilit niyang pinipigil. Sumunod na araw, maagang nagising si Don Severino. Tahimik ang umaga habang isinusuot niya ang kanyang mamahaling kasuotan. Paglabas niya ng silid, agad niyang inutusan ang kanyang driver na ihanda ang sasakyan at tumungo sa bahay ni Berto. Pagdating doon, naabutan niya si Berto na nag-aagahan. Napalingon si Berto nang may sasakyan huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nagulat at agad na tumayo. Dali-dali siyang lumabas at doon niya nakita ang kanyang tiyuhin. Tiyo, ano pong ginagawa niyo dito at ang aga-aga pa? Bakit? Bawal na ba akong dumalaw dito, maaga? Ay, hindi naman po. Sa ganun, nagulat lang po ako. Ngayon lang po kasi kayo nagpunta ng ganito kaaga dito. Sa totoo lang, gusto ko tang personal na pasalamatan sa pagsagip po sa akin noong isang gabi. At gusto ko sanang kayong imbitahan ni Isabel na maghapunan sa mansyon mamaya. Nagpahanda ako, nagpaluto, isang munting salo-salo bilang pagdiriwang ng aking pangalawang buhay. Ay, ganun po ba, tiyo? Sige po. Ayayin ko po si Isabel at si Aling Rosa na pumunta mamaya. Kung maaari sana ikaw at Isabel na lang muna. Nahiya kasi ako kay Aling Rosa. Napaisip si Berto, ngunit sa huli, nagkibit-balikat na lamang siya sapagkat hindi niya alam ang tunay na balak ng kanyang tiyuhin. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na rin si Don Severino at si Berto, ipinagpatuloy ang kanyang pag-aalmusal. Di nagtagal, pinuntahan na ni Berto si Isabel upang ito'y ayain. Isabel, magandang umaga. Ay, Berto, ikaw pala yan? Wala ka bang pasok ngayon? Wala, day off ko. Ganun ba? Bakit napadpad ka dito sa ganito kaaga?
may ipapagamot ka ba kay nanay? Naku, wala naman. Sa totoo lang, aayain lang sana kita mamaya kung libre ka. Talaga? Saan naman tayo pupunta? Dumaan kasi yung tiyuhin ko kanina. Nag-iimbita siya ng isang salo-salo sa mansyon. Pasalamat daw niya sa atin dahil nailigtas ang buhay niya. Ay, ayoko. Hindi ako pwede. Hindi ako papayagan ni nanay at tatay. Sige na, Isabel. Sandali lang naman tayo. Ako na ang bahala kay Aling Rosa at kasama mo naman ako. Hindi kita pababayaan. Pagbigyan na lang natin si Tiyo. Ang aga-aga niyo pumunta para lang mag-imbita sa kabila ng pag-aalinlangan ni Isabel. Unti-unti siyang nahikaya. Ngunit hindi niya alam ang simpleng pag-aya sa kanya ang magbubukas ng pinto sa isang panganib na hindi na niya matatakasan. Hindi man komportable si Aling Rosa na payagan si Isabel sapagkat may kakaiba siyang kutob kay Don Severino. Ngunit dahil si Berto mismo ang nagpaalam at kilala niya ito bilang mapagkakatiwalaan, sa huli, napabuntong hininga na lamang si Aling Rosa at kahit may alinlangan sa kanyang puso, piniyagan na rin niya ang dalawa. Berto, huwag mong pababayaan ang anak ko doon ha. Saglit lang kayo. 9:00 ng gabi, kailangan nasa bahay na si Isabel. Ikaw na ang bahala sa kanya, Berto. Anak, Isabel, mag-iingat kayo doon sa mansyon. At huwag na huwag kang hihiwalay kay Berto. Umuwi kayo ng maaga ha. Hindi may paliwanag ni Aling Rosa ang kabang nararamdaman niya. Parang may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang tinatanong, tama ba ang desisyon niyang payagan si Isabel? Pagdating ni Roberto at Isabel sa mansyon, napansin nila ang kakaiba. Tahimik, walang ingay, walang kasiyahan, parang walang ibang tao. Tiyo, akala ko po may iba kayong bisita. Kami lang po pala ni Isabel. Agad na patingin si Don Severino kay Isabel. Isang ngiti, mabagal, ang gumuguhit sa kanyang labi. Habang ang kanyang tingin ay tila sinusuri ang bawat galaw ng dalaga. Sa totoo lang, simpleng hapunan lang pinaganda ko para sa ating tatlo. Masayang ako dahil sa pangalawang buhay na pinagkaloob niyo sa akin. Dahil nakilala ko po. At dahil nakilala ko pa kayo ni Aling Rosa. Ngunit ang kanyang tingin kay Isabel ay may dalang ibang kahulugan. Isang titig na nagpapakaba kahit hindi niya alam kung bakit. Naiilang si Isabel pero pinilit niyang umiti. Habang ang kanyang mga mata ay palihim na umiikot sa paligid. Tahimik ang mansyon at ang mga kasambahay tila ba nagtatago sa dilim, takot na gumalaw. Isa-isang nilalabas ang mga putahe na puno ang mesa para sa 3 tao lamang. Berto, buti naman at napapayag mo si Isabel na sumama. Opo naman, Tiyo. Pag ako ang nagaya, napapapayag ko rin si Aling Rosa. Ngumiti si Berto. Ngunit sa kabilang dulo ng mesa, nakamasid lamang si Don Severino kay Isabel. Maraming salamat, Isabel, at pinawlakan mo ang imbitasyon ko. Walang anuman po, Don Severino. Isabel, may kasintahan ka na ba? Po? Naku, wala po. Hindi ko po iniisip yan sa ngayon. Ang gusto ko po kasi ay tulungan si inay sa kanyang paggagamot. Ganun ba? Mabuti naman. Laking galang. Natapos ang hapunan at inaya ni Isabel si Berto na umuwi na sapagkat 9:00 na. Ngunit bago sila makaalis,
Sandali lang, maaga pa. Muna tayo ng tsaa, sardin. Tiyo, kailangan ko na po kasing ihatid si Isabel. Nangako po ako kay Aling Rosa. Alas 9, nasa bahay na siya. Mukhang ba? Pagkatapos niyong mag-tsaa, ay pwede na kayong umuwi. Nagkatinginan sina Berto at Isabel. Isang tingin na parang may sinasabi. Parang walang lakas na tumanggi. Sa bahay ni Aling Rosa, paulit-ulit niyang tinitingnan ng orasan. Alas 9 na, ngunit wala pa rin si Isabel. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Kilala niya si Berto, alam niyang hindi ito pababayaan ng kanyang anak. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang dibdib, hindi mapawi ang kaba. Habang uminom sina Isabel at Berto ng tsaa, unti-unting nagbago ang kanilang pakiramdam. Biglang nang hina, pagbigat ng katawan, paglabo ng paningin, at sa huling sandali ng ulirat ni Isabel. Isang imahe ang kanyang nasilayan, si Don Severino. Nakatayo sa harapan niya, nakangiti. Nagising si Isabel sa isang madilim na silid. Walang ilaw, nakatali ang kanyang mga kamay at paa. At may takip ang kanyang bibig. Nakahiga siya sa isang malaking kama, isang lugar na hindi pamilyar. Pilit siyang nagpupumiglas. Nanginginig ang kanyang buong katawan, mga luha, ang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga mata. Habang pilit niyang tinatawag si Berto, ngunit sa katahimikan ng silid, walang narinig na sagot. Tanging takot ang sumasagot sa kanya. Berto! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Nay! Nay! Puno ng takot ang kanyang tinig habang patuloy siyang umiiyak sa loob ng madilim na silid. Biglang bumukas ang pinto at sa pag-angat ng kanyang paningin, nakita ni Isabel si Don Severino. Mahal kong Isabel, gising ka na pala. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito na makasama ka ng ganito. Napakaganda mo. Bagay na bagay tayo. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo at lahat ng hindi mo pa natatanggap sa buhay mo. Mawawala sa akin na Nino! Sigurado hinahanap na ako ng nanay ko. Sa akin ka lang, Isabel. At ako'y para lang sa iyo. Hindi ako pupayag na makialam. Hindi si Aling Rosa at lalong hindi si Berto. Dahan-dahan lumapit si Don Severino kay Isabel habang si Isabel ay nagpupumiglas, umiiyak at pilit lumalaban. Sa loob ng madilim na silid ay pinagsamantalahan ni Don Severino si Isabel. Samantala, umaga na nang nagising si Berto. Mabigat ang kanyang ulo at naguguluhan kung nasaan siya. Wala si Isabel, walang ilaw, walang malinaw na sagot. Dinala si Berto sa isang basement, isang lugar na walang ilaw. Hindi niya makita si Isabel, hindi niya makita ang kahit sino. At doon, nagsimula siyang sumigaw. Isabel! Isabel! Nasaan ka? Tiyo! Nasaan ako? Nasaan si Isabel? Ang dilim! Sobrang dilim dito! Pakawalan niyo ako! Sa bahay ni Aling Rosa, mag-aalas 11 na ng gabi, pero walang Isabel at Berto na nakauwi. At dahil dito, nagpasya si Aling Rosa na puntahan ang mansyon. Malayo man, pero hindi na niya inantala ang dilim ng gabi at posibleng kapahamakan sa daan. Dahil sa sobrang pag-alala ni Aling Rosa ay hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang asawa. Nakalimutan na rin niya isuot ang kanyang sinelas. Habang naglalakad si Aling Rosa ay bumuhos ang malakas na ulan. Dahil doon lalong dumilim ang paligid. Halos 1 oras din siyang naglalakad at nakarating na siya sa mansyon. Isabel? Anak? Nandiyan ka ba? Isabel!
Anak, sumagot ka! Don Severino, buksan mo ang pinto! Ilabas mo ang anak ko! Alam ko nandyan siya! Nagmamakaawa ko! Ilabas mo ang anak ko! Kahit anong sigaw at katok ni Aling Rosa, walang nagbubukas ng pinto. Parang walang tao sa mansyon, tila ito'y abandonado. Walang pagpipilian si Aling Rosa, kaya't nagmadali siyang pumunta sa barangay. Doon ipinaalam niya ang pagkawala ng kanyang anak na si Isabel at si Berto. Nagmamakaawa siya, natulungan siya puntahan ng mansyon. Ngunit dahil sa impluwensya ni Don Severino, isa-isang tumalikod ang barangay. Walang gustong makialam, walang gustong lumaban. At sa gitna ng katahimikan ng bayan, naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng pagiging mag-isa. Pagod, umiiyak, at unti-unting nawalan ng pag-asa. Parang ang buong mundo ay tumalikod sa kanya. Habang naglalakad si Aling Rosa sa kabaan ng dilim, walang tao, walang ingay, ngunit unti-unting may kakaibang pakiramdam siyang sumusunod sa kanya. Isang malamig na hangin ang biglang humampas, at mula sa dilim, isang aswang ang unti-unting lumitaw. Napahinto si Aling Rosa, nanginig, hindi makagalaw sa takot. Huwag mo akong sasaktan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tinalikuran na ako ng mga taong tinulungan ko. Wala na akong maaasahan. Gusto kong maging katulad mo. Gusto kong maging isang aswang. Gusto kong mahanap ang anak ko na si Isabel. Huminto ang lahat sa paligid. Parang ang dilim mismo ay nakikinig sa kanyang pakiusap. At sa isang mula, bigla siyang sinunggapan ng nilalang mula sa dilim. Napasigaw si Aling Rosa sa sakit. Nasa gitna na siya ng isang kakahuyan. Umaga na, wala siyang sugat, walang bakas ng nangyari. Ngunit may kakaiba, mas malinaw ang kanyang pandinig. Bawat galaw ng hangin, bawat kaluskos ng tahon ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi na siya ang dating Aling Rosa. May nagbago. At ang pagbabagong yun ay may kapalit. Ang lihim ni Aling Rosa